Pagkatapos niyang sabihin ang mga yon ay talagang naramdaman niya ang labis na pagkatalo. Bago ang kaarawan ni Roxanne ay nag-isip siya ng 1,000 beses o hindi nga lang yata kung dadating ba si Jocelyn sa opisina niya para questionin ang ginawang party para kay Roxanne o makiusap ito sa kanya na huwag siyang magdaos ng party para sa ibang babae at ipakancel nito lahat ang kanyang plano. Kaya lamang ay naghintay siya sa wala. Naghintay siya hanggang sa bago magsimulang nag-party, ngunit wala man lang siyang narinig na kahit ni isang salita mula dito. Nakaya pa rin itong pumunta doon sa handaan na yon na tila ba wala lang sa kanya ito kung saan ay pinapakita nito sa kanya kung gaano to kawalang pakialam. Paano mo nasabi na wala siyang pakialam? Sinabi niya ba sa'yo mismo? Tanong ng kanyang ina sa kanya. Kailangan pa ba nasabihin niya sa akin mismo kung halata naman sa mga kilos niya? Balik niyang tanong dito at pagkatapos niya lamang sabihin niyon, ay tinalikuran niya nito at umupo sa sofa na nasa silid na yon. Natahimik din to. Sa totoo lang ay nalulungkot siya ng mga oras na yon at hindi man lang siya makaramdam ng kahit nakatiting na kasiyahan. Lumapit sa kanya si Leticia kung saan ay inabutan siya nito ng isang panyo. Minsan ang mga babae, sinasadya nilang hindi magsabi ng tunay na nararamdaman nila. Hindi rin nila ugaling magpakita ng kahinaan nila at mas gusto nilang pinapakita na malakas sila. Hindi niya talaga sasabihin yon dahil wala siyang lakas na loob. Sabi nito sa kanya, tumayo ka dyan at suyuin mo siya. Pag-usapan ninyong hindi niya pagkakaunawaan bago pa mahuli ang lahat. Dagdag pa nitong sabi sa kanya. Ibig niyo sabihin ng totoo ay may pakialam siya? Tanong ni Carter dito at tiningala to na nagliwanag ang kanyang mga mata na may konting kinang. Oo naman, kaya ngayon pa lang ay tumayo ka na dyan at baka pagsisihan mo pa na hindi mo siya sinuyo. Tumayo ka na. Pagkatapos lang na magsalita ni Leticia ay kaagad na tumayo mula sa kanyang kinaupuan at nagmamadaling lumabas si Carter. Makalipas lamang ang 30 minuto ay nakauwi na kagad si Carter. Halos madaling araw na ng mga oras na yon. Nakatulog din sa wakas si Jocelyn pagkatapos ng magpaikot-ikot sa kama. Nagising lang siya nang bigla na lamang niyang maramdaman ang paglubog ng kanyang katawan mula sa kama na tila ba ay may mabigat na bagay na dumidiin sa kanya. Magkahalong takot at kaba ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Sa sumunod na sandali ay bigla na lamang niyang naamoy ang pamilyar na amoy at doon na niya narinig ang tinig ni Carter. Jocelyn, alam ko nagpunta ka sa birthday party. Agad na nagulat si Jocelyn sa kanyang narinig dahil kaya siya umalis doon ng maaga ay dahil ayaw niyang malaman nito na nagpunta siya doon. Marahil ay sinabi dito ni Roxanne. Hindi siya sumagot dito ng mga oras na yon. Nang makita nitong nakatikom lamang ang kanyang bibig at hindi sumagot ay muling nagsalita si Carter. Bakit ayaw mo magsalita? Anong gusto mong sabihin ko? Malamig na tanong niya dito. Isa pa ay wala siyang alam na sabihin dito ng mga oras na yon. Bakit ka pumunta doon? Sa totoo lang ay ayaw sagutin ni Jocelyn ang tanong nito dahil ang tanging gusto niya lang ay manahimik at makatulog ng payapa. Bigla niyang inuunat ang kanyang kamay upang itulak si Carter. Pero mas lalo lamang siya nitong diniin. Kung hindi mo sasagutin ang mga tanong ko ay mananatili ka dyan. Hindi kita paaalisin dyan, sabi nito sa kanya at naamoy niya ang amoy ng alak na humalo sa hininga nito. Itinaas ni Jocelyn ang kanyang ulo upang salubungin ang mga mata nito at pagkatapos ay binuka niya ang kanyang bibig. Total naman ay tinanong siya nito at bakit hindi niya pa sabihin ditong totoo. Carter, sa palagay mo ba ay matatahimik lang ako kapag nalaman mong ang asawa mo ay nag-organisa ng isang napakabonggang birthday party para sa isang babae? Nagpunta ako doon para makita mismo ng mga mata ko. Si Roxanne ang pinakamamahal mong babae at gusto mong ibigay sa kanya pinaka-the best sa mundong ito. Pero ako, isa lang akong laruan para sa'yo. Saka mo lang ako naaalala kapag kailangan mo ko at pagkatapos, pag hindi mo na kailangan, itatapon na lamang sa isang tabi. Isa pa, alam kong wala akong karapatang pakialaman ang mga desisyon mo, hindi ba? Kahit na gusto mong sungkitin ang mga bituin para sa kanya ay wala akong magagawa. Kung hindi panoorin na lang sa isang tabit walang magawa, hindi ba? Kaya bakit pa? Kapag pinigilan kita at nakialam ako, susundin mo ba ako? Hindi. Mahabang sabi ni Jocelyn dito. Sobrang sakit ng nararamdaman niya ng mga oras na yon. Sa totoo lang, isa pa'y sinisikap niya talagang pigilan ng sarili na isipin ang mga bagay na yon, ngunit pinilit siya nitong tinanong at wala na siyang magagawa pa. Kung hindi sabihin ditong tunay na nararamdaman niya. Carter, bakit sobrang lupit mo? Kung sinabi mo sa akin ang mga yan, hindi ko na sana ginawa ang mga bagay na yon. Kung sana sinabi mo lang sa akin ang pagtutol mo, hindi ko na sana ginawa at yun lang naman ang hinihintay ko.
sabi ni Carter sa kanya. Nang marinig ni Jocelyn ang sinabi ni Carter ay kaagad siyang natigilan at naisipan niya na baka nagkamali lamang siya. Nang narinig at guni-guni niya lamang yon. Ngunit ang boses ni Carter ay paulit-ulit niyang narinig sa kanyang tenga. Basta tumanggi ka, hindi ko gagawin. Sabi nito sa kanya. Napatitig si Jocelyn sa mukha ni Carter at pagkatapos ay may pait ng ngiti. Carter, itigil mo ng pagbibiro mo dahil hindi. Bago pa man siya matapos sa kanyang sinasabi ay kaagad na nagsalita si Carter. Jocelyn, hindi ako nagbibiro dahil lahat ng sinabi ko sa iyo ay totoo. Sa mga oras na yun wala siyang magawa kundi ang tumitig sa mga mata nito at kitang-kita niyang sinseridad sa mga yon. Pinanatili ni Jocelyn na nakatitig dito, isa pa ay ayaw niya magpadala sa mga sinabi nito. Pero Carter, pasensya ka na pero wala na akong dahilan para maniwala pa sa'yo. Sa ilang kadahilanan, bigla na lamang naalala ni Carter ang tungkol sa suit na binili ni Jocelyn at pagkatapos ay sumagi rin sa kanyang isipan nang walang katulad na gwapong mukha ni George Mendoza na yon. Tinaas niya ang kanyang mga kamay at tinawakan si Jocelyn at pagkatapos tinitigan ng malamig. Kung ayaw mo kong paniwalaan, sinong paniniwalaan mo na ngayon? Malamig din ang boses nitong nagtanong sa kanya. Ang George ba na yun? Dagdag pa nitong tanong nito sa kanya. Nang marinig ni Jocelyn ang pagbanggit nito ng pangalan ni George ay bigla na lamang nagsalubo ang kanyang mga kilay. Nang makita ang reaksyon ni Jocelyn ay mas lalo pang nagalit si Carter. Naalala mo bang sinabi ko sa'yo na wag ka nang lalapit sa kanya? Hindi mo ba narinig ang sinabi kong yun sa'yo? Ano naman sa'yo ngayon? Balik niyang tanong dito. Sinabi ko rin sa'yo na ayaw ko nakikipagkita ka sa Roxanne na yun. Lumayo ka ba sa kanya? Iniwasan mo ba siya? Carter, bakit palagi na lang ako? Palagi mo na lang akong pinagbabawalan. Pero ikaw mismo na sarili mo, hindi mo naman magawa. Inis na anas ni Jocelyn. Napaka hindi makatuwiran ng mga pinagsasabi nito sa kanya. Ganyan ba talagang tingin mo sa akin? Tanong naman ni Carter sa kanya habang nakatitig sa kanya. Ang malalamig nitong mga mata na halatang nagpipigil ng kanyang galit. Napahawak siya sa dibdib nito at pagkatapos tinulak ito palayo sa kanya. Hindi itong tamang oras para mag-usap tayo kung pareho tayong mainit ang ulo. Sabi na lamang niya. Sa halip na bitawan siya ni Carter ay mas lalo pa nitong hinigpitan ng pagkakahawak nito sa kanya. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para mag-usap tayo dahil walang ibang tao tayo lang dalawang nandito. Carter, huwag kang gumawa ng gulo. Pagod ako kaya kung pwede lang ay bitawan mo na ako. Dahil sa mga binitawang salita ni Jocelyn ay mas lalo lamang nagalit si Carter. Talaga? Ngumisi si Carter. Ganyan ba talaga o sadyang wala ka lang pakialam? Napakasaya mong makipag-usap sa George na yon. At halos hindi maalis-alis ang ngiti sa iyong mga labi pero pag sa akin ay halos ayaw mo makipag-usap. Jocelyn, alam mo ba kung ano mo ko? Pagkakilanlan, sino nga ba siya? Malamig siyang tumitig dito at pagkatapos ay ngumiti. Carter, hindi ka pwedeng maging mayabang. Paulit-ulit mo sinabi sa akin na alalahanin ko kung sino ako pero paano ka naman? Bago mo inorganisa ang birthday party na yun ay naisip mo ba na ikaw ay kasal na't nanatili ka pa rin kasal? Naisip mo ba ang nararamdaman ko bilang asawa mo at ang kahihang aabutin ko dahil sa ginawa mo? Ngayong gabi, hindi niya pipigilan ang sarili niya at sasabihin niya dito lahat ng gusto niyang sabihin dahil sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Sa totoo lang ay napakahina niya at pilit niya itong pinagbibigyan. Pero anong napala niya? Inabusin tong kabaitan niya at pinagsasawalang kibo niya. Dahil palagi na lamang siya nitong sinasaktan. Paulit-ulit na lang. Ilang beses niya sinubukang magpakurap at nagbabaka sakaling mapaurong niya mga luha nagbabadya ng tumulumula sa kanyang mga mata. Hindi mo man lang ako naisip. Sa mga mata mo, sa puso mo ay siya lagi ang iniisip at hanggang ngayon. Hindi ko pa rin maintindihan kung ganun mo talaga siya kamahal. Bakit kailangan pa na pilitin mo sarili mong manatili sa akin? Ano bang ibig mo sabihin na pagsasamang ito sa'yo? Puno ng sakit na tanong ni Jocelyn. Kung nahihirapan ka, sabihin mo sa akin. Hindi mo kailangang makonsensya o sisihin ng sarili mo. Handa akong akuin yun sa harapan ng puntod ni Lolo. Luluhod ako doon at sasabihin ko sa kanya na ako hindi talagang karapat-dapat para sa'yo. At sasabihin ko sa harapan niya na gusto ko na maghiwalay na tayo. Puno ng sakit na sambit niya. Kaya Carter, gawin na natin to. Tapusin na. Hindi pa niya natatapos ang mga sasabihin niya na bigla na lamang hinawakan ni Carter ang kanyang baba at pagkatapos ay hinalikan siya ng mariin. Malakas siyang napahawak sa dibdib nito at tinulak to. Pilit siyang nagpumiglas.
Ang buong katawan ni Carter ay para bang naging isang sementadong paber na pinipigilan siya ng mahigpit upang hindi siya makagalaw. Bitawan mo ko! Angil niya dito at bahagyang sumigaw. Bitawin mo ko! Sabi niya sa pagitan ng mga paghalik nito sa kanya. Sa lahat ng ginawa niyang panlalaban ay walang silbi ang lahat ng iyon. Mas diniin lamang siya sa kama ni Carter na parang isang baliw. Sa huli ay halos maubos ang kanyang lakas. Wala na siyang lakas para magpumiglas pa. Kung anong gusto nitong gawin ay hahayaan na lang na muna niya. Hindi niya matandaan kung gaano siya katagal na hinalikan ni Carter at tumigil rin ito sa wakas. Tumitig to sa kanyang mga mata. Jocelyn, bawiin mong mga salitang binitawan mo. Hindi ako papayag na napakadali lang para sa'yo sabihin sa akin ang mga salitang iyon. Ang alin, ang maghiwalay na tayo? Sabi niya't sinadya niya talaga yon. Nang muling marinig ni Carter ang mga salitang iyon, ay umahon na naman ang galit sa kanyang dibdib. Tumigil ka na dahil ayoko nang marinig pa. Sinabi ko na sa'yo na simula noong pumayag ako sa hiling ni Lolo, ay mananatili ako sa tabi mo hanggang sa tumanda tayong dalawa. At wala na sa isip ko pa ang hiwalayan ka, Jocelyn. Simula ngayon, hindi na ako papayag pa na sabihin mo mga salitang iyon. Napatitig naman siya dito. Carter, alam mo ba na bata pa ako at may mga expectation ako? Ang gusto kong pagsasama yung lalaki na in love sa babae kung saan nagmamahalan silang dalawa kaya sila nagpakasal. Hindi pagsasama na walang anumang emosyon, kung hindi dahil lang sa kahilingan ng sino man. Walang ganang sabi niya dito. Hindi bali na nga, sabi niya na lamang kahit na may mga gusto pa sana siyang sabihin. Pagod ako at gusto ko magpahinga. Sabi niya rito at pagkatapos tuluyan na ngang tinulak to palayo sa kanya. Sa pagkakataong iyon, hindi naman na siya pinigilan ni Carter at tinayaan na siya nito. Agad na nakatayo si Jocelyn at pumunta sa cabinet upang kumuha ng kumot at lalabas na sana siya ng pinto nang bigla na lamang niyang narinig ang boses ni Carter mula sa kanyang likuran. Saan ka pupunta? Huminto siya sa kanyang paglalakad at nilingon niya to. Simula sa araw na to ay mas mabuti na maghiwalay tayo ng tuluyan. Sa kabilang kwarto na lang ako matutulog, sabi niya rito at bigla na lamang niyang binuksan ang pinto at lalabas na sana nang bigla na lamang niya naramdaman ang pag-angat niya mula sa sahig. Ilang sandali pa ngay naramdaman na lamang niyang paglapat ng kanyang likod sa malambot na kama. Nang maihiga ni Carter sa kama ay kaagad din siya nitong kinumutan. Ilang sandali pa nga ay hinalikan ni Carter si Jocelyn sa noo nito. Matulog ka na. Hindi mo na kailangang pumunta sa kabilang silid. Ako na lang ang pupunta. Pagkasabi nito ay kaagad na itong lumbas at sinara ang pinto. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Pero kahit na ganun, hindi mapakali ang puso niya. Dahil sa mga nangyari, bigla na lamang siyang nakaramdam ng pagkahapo. Kaya itong naging dahilan kung bakit siya nakatulog kaagad. Sa makatuwid ay hindi na namalayan pa ni Jocelyn na pumasok sa silid niya si Carter. Dahil tulog na siya. Upang hindi magising si Jocelyn sa mahimbing niyang pagtulog ay nagdahan-dahan si Carter na pumasok upang hindi siya makagawa ng kahit na anumang ingay. Ingat na ingat ang ginawa niyang pag-upo sa tabi ni Jocelyn at tinitigan ito habang mahimbing tung natutulog. Jocelyn, alam mo ba, sa totoo lang ay gusto ko lang namang marinig mula sa'yo na may pakialam ka sa akin. Yun lang naman talagang hinihintay ko dahil kapag narinig ko yun sa'yo, pinapangako kong makukontento ako. Bulong niya sa kanyang isip. Pero sa halip na sabihin nitong mga salitang yun, hindi niya narinig mula sa bibig nito. Isa pa nang sabihin niya ang mga salitang yun dito kanina, ay tila ba kinasusuklaman nito lahat ng sinasabi niya. Tinanong siya nito kanina kung bakit ayaw niya maghiwalay sila, kung dahil lang ba yun sa kahilingan ng kanyang lolo. Gusto niyang sabihin dito kanina na noong unay oo, pero sa mga oras na yun ay hindi na. Nang pumasok nga sa isip ni Carter na maghihiwalay silang dalawa, at mula sa pagiging mag-asawa ay magiging estranghero sila sa isa't isa ay pakiramdam ni Carter ay ayaw niya talagang mangyari yun. Lalo na't pumasok na rin sa isip niya ang pakikipagkita nito sa ibang lalaki at pagpapakasal at pagkakaroon ng mga anak. Pakiramdam niya ay mababaliw siya sa selos. Jocelyn, at tila umiiyak ang tinig nito. Nagulat naman si Carter at pagkatapos dali-daling tumayo upang isindi ang ilaw sa silid. Nang dahil sa liwanag ay nakita ni Carter ang mga mata ni Jocelyn na nakapikit at halatang tulog na tulog pa rin hanggang sa mga oras na yon. Ngunit ang kanyang pilik mata ay basa sa luha. Nay, huwag niyo kong iwan. Huwag muna kayong umalis, pakiusap. Umiiyak na sambit nito. Patuloy ang pagbagsak ng mga luha nito sa mata. Ilang ulit nitong sinabi ang mga katagang huwag kayong umalis.
Sa puntong yun, muling bumalik si Carter sa tabi ni Jocelyn at hindi na niya napigilan pa. Napunasan ng mga luhang bumagsak mula sa mga mata nito. Huwag ka na mag-alala, hindi kita iiwan. Matulog ka na't ipinapangako ko sa'yo na kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Dagdag pa niyang sabi dito. Hinaplos niyang pisngin ito at ilang sandali pa nga ang lumipas ay tuloy na ngang tumigil si Jocelyn. Hindi na ito umiiyak at mukhang nakatulog na muli ng mahimbing. Pagkagising ni Jocelyn ay umaga na at hindi niya sinasadya na kagad na mapatingin sa tabi niya. Hindi siya sigurado kung nananaginip ba siya kagabi o kung ano yung pakiramdam niya, tila ba narinig niya kagabi ang tinig ni Carter. Kaya lang wala siyang nakita sa kanyang tabi at wala man lang kahit isang gusot sa tabi niya, kaya mukhang walang natulog sa tabi niya. Upang makasiguro niya ay hinawakan niya ang bedsheet at doon niya naramdaman na malamig to. Kung meron sanang nahiga doon ay kahit papano ay may init siyang mararamdaman, kahit na kaunti lamang, ngunit nanatili naman tong malamig. Naisip niya tuloy na baka nga nananaginip lang siya kagabi. Pagkatapos nun, ikaagad siyang bumangon at pumasok sa banyo upang maghilamos. Nagbihis rin siya ng kanyang damit at bumaba na sa kusina. Pagbaba niya, inalaman niya na wala na doon si Carter at pumasok na sa opisina. Ngunit nakahanda ang mga pagkain sa lamesa at mukhang hinihintay siya. Noong bagong kasal sila ay kumuha na si Carter ng mga katulong nila. Ngunit dahil hindi siya komportable, dahil nga hindi niya naman kakilalang mga ito ng personal ay stay out ang mga to. Umaalis sa mga ito sa gabi at darating lang sa umaga. Araw-araw silang pumupunta doon upang maglinis at magluto. Kung tapos na ang kanilang mga gawain ay pwede na rin namang umalis sa mga to. Pero ng araw na yun, naiwan sa kanilang bahay ang pinakamatanda nilang kasambahay. Nang umupo nga siya sa mesa at nagumpisang magsandok, ng kanyang makakain ay doon naman ito naglapag ng isa pang ulam. Nakaluluto lamang lito ng mga oras na yon. Iha, kailangan mo kumain ng kumain. Tingnan mong katawan mo, ang laki na ng ibinagsak. Payat ka na dati pero mukhang pumayat ka palalo, sabi nito sa kanya. Hindi na lamang siya sumagot dito at bahagya na lamang itong ninitian. Ibinilin kasi sa akin ni Sir na dapat marami daw ang kainin mo. Tuwing kakain ka't isa pa, dapat palagi daw may sabaw ang ilulutong pagkain mo para kahit papano ay makabawi-bawi ka man lang. Dagdag pa nitong sabi sa kanya, nilingon niya to. Talaga bang ibinilin po ako ni Carter sa inyo? Paulit-ulit namang tumango ang matanda sa kanya. Oo, sabi nga niya ay dagdagan niya raw ang sahod ko basta ang paglingkuran kita at alagaan ng mabuti. Nakangiting sabi nito sa kanya. Napatango na lang din naman si Jocelyn at pagkatapos pinagpatuloy ang kanyang pagkain. Pagkatapos niya mag-almusal ay kaagad siyang umakyat sa kanyang silid at dahil wala siyang magawa't nainip ay kumuha ng libro si Jocelyn upang basahin niya at doon naman niya nakatanggap ng tawag mula sa ospital na nakapasa daw siya sa interview niya at maaari na raw siyang magulat doon sa Lunes. Pagkatapos ng ibaba ang tawag ay tuwang-tuwa si Jocelyn. Dali-dali niya binuksan ang kanyang cellphone at gumawa ng mensahe para kay Carter. Gusto niya sanang ibalita ditong nakapasa siya sa interview. Ngunit nang matapos niyang matype ay kaagad din niyang binura ang mga na-type niya. Napabuga na lamang siya ng hangin at napapikit. Siguro ngayon nakagawian niya na magsabi o magkwento dito ng mga bagay-bagay. Lalo pat na-excite talaga siya. Ilang sandali pa nga ay napabuntong hininga na lamang siya at pagkatapos nagpalit ng kanyang damit upang pumunta sa sementeryo. Dadalawin niyang kanyang ina dahil matagal na siyang hindi nakakapunta doon. At may maganda siyang balitang dala ay hindi na siya makapaghintay na ibalita ito sa kanyang ina. Kung alam lang sana ng kanyang ina na sobrang masaya siya lalo na't unti-unti na niyang natutupad ang pangarap nito sa kanya. Agad siyang nag-abang ng taxi sa labas at mabuti na lamang ay nakasakay din siya kaagad at nakarating kaagad sa sementeryo. Pagkatapos niya lang bumaba sa sasakyan ay bigla na lamang siyang nakatanggap ng tawag mula kay Carter. Agad niya naman yung sinagot at nilagay ang cellphone sa kanyang tenga nang hindi umiimik. Narinig niya kaagad ang tinig nito sa kabilang linya. Nabalitaan ko, nakapasa ka pala sa interview mo sa ospital. Congratulations. Salamat, sabi niya kaagad dito na tila ba napakalayo ng damdamin nila sa isa't isa. At para bang may isang padar na naghihiwalay sa kanila. Kailan ka magsisimulang pumasok doon? Next Monday. Walang gana niyang sagot dito at pagkatapos muling nagsalita. Kung wala ka nang sasabihin ay ibababa ko ng tawag. Nagmadali naman tong nagsalita. Teka, may sasabihin pa ako. Mamayang tanghali uuwi ako para kuhanin ng ilang dokumento at gusto ko sana na sabay tayong kumain ng tanghalian. Mahinahong sabi ni Jocelyn dito at napaisip bigla.
Pwede mo namang ipakuha na lang kay Kent ang mga dokumentong kailangan mo. Hindi naman pwedeng siyang maghanap ng dokumentong kailangan ko. Ano naman, okay lang sa akin na pumasok siya doon. Wala akong pakialam. Sa pagkakataon naman yun ay bigla na lamang humigpit ang hawak ni Carter sa kanyang cellphone at may kung anong kirot sa kanyang dibdib na marinig niya sinabi nito sa kanya. Ano naman, at talagang sinabi talaga nito sa kanya na wala siyang pakialam. Isa pa ay kwarto nila yung dalawa at naalala niya pa na noong nagpakasal sila, hindi nito pinayagan ang mga kasambahay na pumasok doon. At ang sabi ni Jocelyn ay siya na lamang daw ang maglilinis doon. Pero bakit ngayon wala na itong pakialam kung may lalaki mang pumasok doon at maghanap ng kung ano? Hindi siya nakapag-isip ng maayos na mga oras na yon at biglang umahon ng galit sa kanyang dibdib. Pero iniisip ko na ayaw mo magpapasok ng iba sa silid natin, hindi ba? Tanong niya rito habang pinipilit na maging kalmado sa kabila ng galit na nararamdaman niya. Oo, nasabi na lamang ni Jocelyn at pagkatapos ay napatingin siya sa oras sa kanyang cellphone at pagkatapos ay muling nagsalita. Ganun ba? Uuwi na lang ako ng maaga kung ganun at sabihin mo na lang kay Kent na wala pa ako doon. Sabi niya rito. Sa kabilang banday napasimangot naman si Carter na marinig niya ang sinagot nito. Wala ka sa bahay? Saan ka nagpunta? Agad niyang tanong dito. Well, nagpunta ako dito sa sementeryo para dalawin si nanay. Matagal na kasi akong hindi nakakadalaw dito eh. Sabi niya rito, don't worry, uuwi ako sa bahay bago magtangha. Dagdag pa niya sabi bago niya tuluyang ibinaba ang tawag, hindi man lang hinintay ang magiging sagot ni Carter sa kanya. Hanggang kailan kaya magtatago ng kanilang mga tunay na nararamdaman si Carter at Jocelyn? Kailan nila mapapakawalan ang tunay na pag-ibig na nakatago lang sa kanilang puso? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.